Welcome back to Movie Recap Queen. Isang action comedy film naman ang ating susuriin. Ito ay sequel ng 2017 movie na The Hitman's Bodyguard. As per request ni Miss April, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Nagsimula ang eksena sa grand entrance with matching car maneuvers ni Michael Bryce sa 63rd Annual Executive Protection Awards na ginanap sa London. Kunwari pang nagulat si Michael nang mapanalunan ang The AAA Bodyguard of the Year Award. Naantala ang kanyang speech nang tawanan siya ni Darius Kincaid at magsimula niyang makita ang hitman sa lahat ng sulok ng lugar. Matatandaan na sa unang kabanata ng movie series na ito ay pinatay ni Darius ang pinakaimportanteng kliyente ni Michael na si Kurosawa. Dahil dun ay natanggalan ng lisensya si Michael bilang bodyguard at nagmistula iyong bangungot para sa kanya. Binili na nito ng therapist na kalimutan mo na ang mga baril, karahasan at ang pagiging bodyguard at pagbakasyonin ang kanyang sarili. Samantala ay nararanasan ng bansang Greece ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa mga sanctions na ibinigay ng European Union. Nagdulot ito ng malawakang riot sa Athens. Matapos i-announce ang sanctions ay ipinadukot ang head ng EU ni Aristotle Papadopoulos, isang bilyonaryo at teroristang Griego. Bilang ganti ay plano nitong wasakin ang power grid at infrastruktura ng Europe. Sinunod naman ni Michael ang bilin ng therapist at nagbakasyon sa Capri, isang isla sa Italy. Nag-uumpisa pa lang itong madama ang kapayapaan nang biglang sumulpot si Sonia Kincaid, ang asawa ni Darius, at isinama si Michael habang nakikipagbarilan. Natagpuan ng babae ang lalaki sa tulong ng kanyang therapist. Mangyari ay nasa kamay ng mafia ang asawang si Darius at puwersahan na isinama si Michael upang bawiin ang asawa. Umaatikabong street pursuit ang naganap at dahil ayaw ni Michael humawak ng baril ay napilitan si Sonia na ibigay ang manibela habang nakasubsob naman si Michael sa dibdib ng babae. By the way, ang mga humahabol sa kanila ay mga kasamahan ng mga lalaking itinumba ni Sonia dahil hinipuan at binastos siya ng mga ito. Nang makorner ay napilitang tumalon ang dalawa mula sa cliff. Ikinuwento ni Sonia ang buong pangyayari kung paanong nakuha ng mafia si Darius. Sa parteng ito ay matatawa ka talaga sa paraan ng pagkuwento ni Sonia pati na ng sex life nila ni Darius dahil gusto niya magkaanak. Well, alam naman natin na sa unang pelikula pa lang ay bulgar na ang bunganga ng babae at ni Darius. Nakipagkita si Aristotle kasama ang mga tauhan sa grupo ng mga teroristang hackers. Iminustra ng mga ito kung paano i-hack ang power grid sa pamamagitan ng kanilang Phantom H7 virus, kung saan mawawasak nito ang mga computers, GPS at Wi-Fi system ng region na mapipili. Ang demonstrasyon ay nagdulot agad ng kaguluhan at maraming pagkasawi sa lugar na iyon. Pagkatapos, sa utos ni Aristotle ay iniligpit ng mga tauhan ang kabilang grupo. Kinabukasan ay pinaniwalaan na kidlat ang dahilan ng lahat, pero iginiit ni Bobby O'Neill mula sa Interpol na ito ay isang cyber attack ayon sa kanyang informant. Binigyan siya ni Superintendent Crowley ng 24 hours upang isolve ang kaso at iniwan si Ailso bilang interpreter. Sa Italy, si Carlo na tauhan ni Aristotle ang nagpakidnap kay Darius. Pinasok sila ni Sonia at Michael at habang si Michael ay pinipigilang maging bayolente, si Sonia naman ay marahas na inisa-isa ang mga kalaban. Kumilos din si Darius at iniligpit ang mga kidnapper. Masayang nakakatawa nang magkita ang mag-asawa ng sabayan ng kantang Hello ni Lionel Richie. Nagtaka pa si Darius kung bakit naroon si Michael at lumalabas na hindi pala sila nagkaintindihan ni Sonia nang ibilin na humingi ng tulong. At habang nagtatalo ang bodyguard at hitman, ay biglaan naman na may dumukot sa kanila. Ang mga ito ay ang Interpol. At dahil napatay nila si Carlo na naatasang bumili ng hard drive sa Portofino na naglalaman ng coordinates sa susunod na atake, sila ang ipinalit ni O'Neill kapalit ng kanilang kalayaan. Natapos na rin ang 24 hours na binigay kay O'Neill, kaya na-reassigned ito ngunit tuloy pa rin ang ibinigay na misyon sa trio. Galit na galit si Sonia dahil sa nabitin na honeymoon nila ni Darius kaya't naisip na ituloy iyon sa sasakyan. Alam ng bodyguard na nagsinungaling ang hitman kay Sonia nang sabihin na tumrabaho siya sa araw ng kanilang honeymoon. Nang hiramin ang telepono ay nagduda agad si Sonia, ngunit umorder lang pala si Darius ng ticket para sa isang opera.
At masaya nilang itinuloy ang kanilang honeymoon habang pilit naman na tinetherapy ni Michael ang sarili. Sa lugar kung saan na-assign si O'Neill, nalaman nila na isang malaking diamond drill ang laman ng shipment na tulad ng ginamit ng mga hackers. Nasagap ng Interpol sa Rome na magkakaroon ng bilihan ng classified coordinates sa isang malaking data grid, kaya't madaling pumunta sina O'Neill sa Portofino, Italy. Tuloy din ang misyon ni Michael bilang bodyguard ni Sonia na nagpanggap naman na mistress ni Carlo habang nakaantabay naman si Darius. Nakipagkita sila sa katransaksyon na si Vladimir. Hindi alam ni Crowley na nagtatrabaho ang tatlo para kay O'Neill. Ang hard drive ay nakapare sa isang bracelet na may bomba at hindi dapat magkalayo ng lalagpas sa 5 meters sa loob ng 15 seconds. Ang buyer lamang ang makakapag-disarma ng bracelet pagkahatid sa Florence. Ang pagkakamali lang ni Vladimir ay nang sabihan si Sonia na matanda. Niratrat siya ng bunganga nito at pagkatapos ay madugong aksyon na naman ang naganap na umalarma sa Interpol. Bago sila mapasok ng Interpol ay iniligtas ni Michael si Sonia. Mabilis na itinakas ng babae ang bodyguard papunta sa dock kung saan nakaabang si Darius. Nagluksa ang dalawa sa katawa-tawang paraan saka itinapon ang katawan ni Michael sa tubig nang biglang magkamalay ito at nagalit dahil sa pagtapon sa kanya dahil may suot pala siyang Kevlar. Galit na galit din si Crowley nang malaman na asset ni O'Neill ang tatlo at nagdeklara ng red notice para sa trio. Pinaghinalaan ni Aristotle ang abogado na siyang informant dahil patay na si Carlo. Kailangan ni Aristotle ang briefcase kaya't pinahanap at pinapatumba nito ang tatlo. Sa Florence, Italy, dumating sina Aristotle para sa auction ng artworks. Nakilala ni Michael si Magnusson na isang AAA-rated bodyguard. Nakilala din ni Darius si Zento na isa ring malupit na hitman. Pamilyar din kay Sonia ang bilyonaryo ngunit di siya sigurado sa mga oras na iyon. Naispatan sila ni Zento at mabilis sila na tumakbo. Nagdeliryo si Michael sa binigay na painkillers ni Sonia hanggang sa ma-blackout siya. Mabilis na tumakas sila Darius kaya exciting na habulan na naman ang nangyari. Isa-isa silang pinataob ni Darius habang nakikipagtalo kay Sonia, tungkol pa din sa naudlot na honeymoon. Nang di nakaporma si Magnusson ay grupo naman ni Veronica ang humabol sa kanila. Naagaw ng mga ito ang briefcase at nalagay sa alanganin ang buhay ni Sonia pero mabilis na nakagawa ng paraan si Darius. Si Zento naman ang humarap sa kanila kung saan mas maaksyong eksena ang naganap. Sinamantala ni Darius ang oras ng mag-reload si Zento, ngunit inabot pa rin ang kanilang sasakyan kaya naman muntik itong mahulog sa bangin. Nabalitaan ni Aristotle na nagawang makatakas ng tatlong bida at sa pagkakataong iyon ay gusto nitong mahuli ng buhay ang tatlo habang tinititigan ang larawan ni Sonia. Galit na galit si Michael kay Sonia dahil lithium pala ang pinainom sa kanya, kaya't sinabihan niya ang babae na hindi magiging mabuting ina kailanman. Dahil dito ay nagtatampong umalis si Sonia, nakakita si Michael ng mga senyales at agad na binalikan ng dalawa at nagpunta sila sa Tuscany, kung saan nakatira ang tatay ni Michael na naging isa sa mga pinakamagaling na bodyguards. Naging madamdamin ang muling pagkikita ng mag-ama, ngunit di maiwasang magtaka si Darius. Mga ka-recap, stepfather siya ni Michael. Ikinuwento ng ama kina Sonia ang nakaraan ni Michael nang mahulog ang isang matabang lalaki mula sa isang paratrooper at mabagsakan ang kanyang ina at bawian ito ng buhay. Sinisi ni Michael ang sarili at piniling maging bodyguard. Pinagaan ni Sonia ang loob ni Michael sa pamamagitan ng pagkuwento na ang kanyang ina naman ay kinain ng pating. Nai-set up ng ama ni Michael ang isang safe house upang tanggalin ang bracelet sa kamay ni Sonia at ibinigay ang pangarap na sasakyan ni Michael. At habang masaya si Michael sa tulong na inoffer ng ama na mabawi ang kanyang lisensya, ay tinira sila ng mga tranquilizer darts na kagagawa ng mga tauhan ni Aristotle. Kumpirmado na magkakilala sina Sonia at Aristotle. Ayon kay Sonia ay nagkakilala sila sa Monaco at naging magkasintahan, ngunit nang mahulog si Sonia mula sa yate ay nagkaroon ito ng amnesia at ngayon lang bumalik ang kanyang mga alaala. Ipinadala ang dalawang lalaki sa torture chamber habang naiwan naman si Sonia at napasakamay ni Aristotle ang laman ng briefcase. Si Aristotle ang buyer kaya natanggal nito ang bracelet kay Sonia. Sa torture chamber ay tinawanan lang ng dalawa ang mga tauhan ni Aristotle at mabilis na nakagawa ng paraan upang makatakas.
Nalaman naman ni Sonia na nadukot ng mafia si Darius mula sa isang fertility clinic na ibig sabihin ay wala itong kakayanan na magkaanak. Isa-isang itinumba ni na Michael at Darius ang mga tauhan ni Aristotle habang nagtatalo kung totoo ba na nagka-amnesia si Sonia dahil nga mahusay na con artist ang babae. At bago sila tuluyang makatakas ay nakipaghiwalay si Sonia kay Darius. Masama ang loob ni Darius dahil hindi niya kayang bigyan ng anak ang babae at sa paghihiwalay ng dalawa ay nadiskubre ni Michael na nagtatrabaho ang kanyang ama para kay Aristotle bilang head ng mga security at sa sama ng loob ay pinasabog niya ang pangarap na sasakyan. Habang naglalabas sila ng mga sama ng loob ay tinawagan ni Sonia si Darius upang warningan na natunton ni Aristotle ang kanilang kinaroroonan. Nalaman din ni Darius na nagsinungaling lang si Sonia upang pakagatin si Aristotle. Pinlano din nila na mag-ampon na lang dahil sa may mga edad na rin sila para magkaanak. Ngunit pinakagat lang din pala ni Aristotle ang babae. Nakahanda na rin ang napakalaking diamond drill na gagamitin upang ma-disable ang power grid ng Europe. Inabot ng mga tauhan ni Aristotle ang dalawang lalaki at malupit na car chase at guns blazing scenes na naman ang mapapanood sa parte na ito, mga karikap. Nang matakasan nila ang mga kalaban ay katawa-tawa talaga ng mabangga at tumalsik si Michael na parabang walang nangyari. Pagkatapos na mabangga ulit ng kalaban, na itinumba naman ni Darius ay nasagasaan ulit ng speedboat. Parang kinawawa talaga sa pelikulang ito si Ryan Reynolds, mga ka-recap. Nalaman ni Michael na siya pala ang nakabaril sa testicles ni Darius kaya't hindi na ito magkakaanak. Kaya kinumbinsi siya ni Darius na hindi niya kailangang mabawi ang lisensya dahil tunay na magaling siyang bodyguard. Ang kailangan niyang isipin sa ngayon ay kung paano mapoprotektahan ang Europe. Ang ganda na sana ng moment nila nang bigla naman silang hulihin ng Interpol. Dinala sila sa head office sa Roma at ibinahagi ng dalawa ang mga nalalaman tungkol kay Aristotle at napapayag nila si Crowley na sila ang gamitin upang mapigilan si Aristotle. Kaya naman mabilis silang naghanda at tumungo sa Viareggio. Naispatan din sila ng mga tauhan ni Aristotle kaya't mabilis na hinabol at pinatay ang dalawa na mga decoy pala ni na Michael at Darius. Samantala ay nasa Viareggio na rin ang grupo ni O'Neill pero mali ang natanggap nilang lokasyon dahil ang grupo ni Aristotle ay maghuhukay hindi sa lupa kundi sa Viareggio Trench kung saan naroon ang data junction ng Europe. At inilubog nila ang diamond drill habang bihag pa rin si Sonia pero naakyat ni na Darius at Michael ang yate at iniligpit ang mga securities. Sa mga oras na iyon ay naaninag na ng mga kalaban ang data junction. Naghiwalay ang hitman at bodyguard at napalaban si Michael kay Magnusson. Matinding bugbugan ang naganap sa pagitan ng dalawa. Nadehado si Michael pero mabuti at dala nito ang kanyang pepper spray. Sinamantala iyon ni Michael upang tuluyang maitumba si Magnusson. Si Darius naman ay nakipagtagisan ng skill sa baril sa parehas na hitman na si Zento. Isa na lang ang bala na natira kay Darius at alam iyon ni Zento kaya matinding pang-aasar ang inabot ni Darius. Pero pinabanda ni Darius ang bala sa puwitan ng estatwa upang tuluyang tapusin si Zento. Samantala ay nag-initiate na ng drill sequence ang mga tauhan ni Aristotle at saka sinimulan ang pag-upload ng virus at matatapos iyon sa loob ng 6 na minuto. Nalaman ni Aristotle na wala na sina Zento at Magnusson, kaya siya na ang humarap kay Darius at hinarap naman ni Sonia si Veronica. Gulpi ang inabot ni Sonia sa kalaban. Nadaplisan si Darius sa hita at akmang tatapusin na ito ni Aristotle nang dumating si Michael bilang bodyguard ni Darius. Ngunit naroon din ang ama ni Michael bilang bodyguard ni Aristotle. Kinumbinsi si Michael na i-renew ang kanyang lisensya sa isang tawag ng ama. Ngunit sinabi nitong matalik na kaibigan niya si Darius, sinalo ng kanyang ama ang bala para kay Aristotle, nag-alala si Michael sa ama, ngunit nakasuot pala ito ng Kevlar. Sa kabila ng edad ay matikas pa rin sa laban si Aristotle at ganun din ang ama ni Michael. Pero nakalimutan nito na siya ang nag-train kay Michael. Kaya naman inakala nito na natalo niya na si Michael, huli niya na naramdaman na nasaksak siya ni Michael ng penknife sa leeg. Pagkatapos lamugin ang katawan ni Darius ay sabay nilang tinutukan ng baril ang isa't isa pero nakita sa noo ni Darius ang laser mula sa sight ng baril ni Veronica. Pero si Sonia na pala ang may hawak nun at sa kasabay nilang tinapos si Aristotle. Pero tuloy pa din ang pag-upload ng virus at sasabog ang yate sa oras na ihinto iyon. Nagdesisyon si Michael na iligtas ang Europe at saka mabilis na tumakbo ang trio palabas ng yate.
Pinasalamatan ng EU ang Interpol at binati ni Crowley si O'Neill at binigyan ng pwesto sa European Division. Biniyan ni O'Neill ang 3 ng yate para ipagpatuloy ang honeymoon. Bukod dito, mabilis na pinirmahan ni Michael ang papel sa pag-aakala na ibinabalik na ang kanyang lisensya na ni-request ni Sonia kay O'Neill. Pero isa pala iyong adoption paper at naging ganap na anak ng mag-asawa ang bodyguard. Kung mahilig ka sa action films ngunit kailangan mo ng icebreakers, ang action comedy film na ito ay para sa iyo ka-recap. Bagamat umani ito ng maraming negative reviews mula sa malalaking kritiko ay very entertaining pa rin ang pelikula dahil bukod sa kinabibilangan ito ng mga batikang artista ay puno rin ito ng aksyon at komedya. Paalala lang ka-recap na ang isang ito ay rated R dahil sa mga bayolenteng eksena, mga bulgar na salita at kaunting kalaswaan sa mga eksena ni Samuel L. Jackson at ng super sexy pa rin na si Salma Hayek. Sa sarili kong opinyon ay mas naungusan nito ang unang kabanata pagdating sa action sequences, bagamat mas maraming jokes ang nakakatawa sa una. Mas ginalingan din ni Salma ang kanyang pag-arte kaya't bumagay talaga ang kanyang character. Nagbigay din ito ng linaw tungkol sa pamilya ni Michael, bagamat ginawa iyon sa katawa-tawang paraan. At syempre, hindi rin matatawaran ng nakakatawa, ngunit napakaganda nitong ending. See you in the next video ka-recap.